Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Ano ang mangyayari sa sitwasyon na nasa isip mo? Alamin din natin kung ano ang message sa iyo ng person mo. At saka mga ilang bagay na hinahanap niya sa relasyon niyo. Alamin muna natin yung card na isa sa dapat mo gawin, i-manifest, or isipin. Ito yung card na nagsasabi na ang ilang Virgo ay nagkakaroon na ng growth at saka hope. Kung hindi ito nangyayari sa iyo ngayon, ito yung i-apply mo sa sarili mo. At saka yung pagiging creative mo ang isa sa magiging solusyon or dahilan para ma-solve ang problems mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka maraming ways na para may apply sa sarili ang pagiging creative. Makakatulong ito sa buhay mo at saka syempre sa career. Ito pa yung ibang detalye para sa mga Virgo. The Tower, the Temperance, at the Sun. Katulad ng sinabi ng naunang card na pagiging creative, kailangan din ng changes at saka balance sa buhay mo para magkaroon na ng clarity kung ano ba yung sitwasyon or solution sa mga nangyayari sa iyo. At saka karamihan ng Virgo ay yung mas pipiliin ay positive changes sa buhay. Sa career or negosyo, pwede kang mag-level up sa career mo or magbago ka ng career. Kasi may mga unhealthy na sitwasyon na sa trabaho or sa negosyo na ginagalawan na kailangan ng malaking pagbabago. At hindi mo ito pwedeng baliwalain. Kasi itong tatlong cards na ito ay very positive at saka powerful na cards. Na yung changes na gagawin mo sa buhay mo sa career, negosyo, or love life ay may mas malaking impact sa buhay mo na positive at saka syempre maraming blessings. Tatlong positive na cards ito lalo na yung dalawang cards na Temperance at the Sun na magbibigay sa'yo ng clarity, happiness, at saka balance. Hindi mo ito agad-agad may a-apply sa buhay mo, pero soon. Ito naman yung message ng person mo sa iyo. Para sa ilang single, hindi mo pa gustong makipagrelasyon sa ngayon. Kasi mas nababalanse mo yung buhay mo na single ka lang. At saka happy ka sa pagiging single mo. At saka feeling mo, mas naging happy ka pa na single ka kaysa sa may karelasyon. Kasi walang pumipigil sa'yo. Masaya kang gumigising sa umaga. Naramdaman mo rin na kumunti yung mga problems mo. 5 card yung kailangan natin para sa message ng person mo. Mukhang nagpapaliwanag na siya kasi yung unang card, mga bata pa daw kayo. Kasi hindi nyo mai-apply sa relasyon yung pagiging mature. At saka inaalala din ng person na ito yung nakaraan nyo. Yung time na masaya pa kayo. At saka yung time na close kayo sa isa't isa.
Lalo na kapag nagkakatampuhan kayo, ito yung naiisip niya. At saka kapag lumalamig na yung situation, saka nauunawaan ng person mo kung ano yung mga nasasabi mo or kung ano yung opinion mo. Marami siyang natututunan dahil sa koneksyon or naging relasyon nyo. At saka connected itong mga cards na sinasabi na kung magkasama man kayo or hindi na, ito yung pumapasok sa isip niya or nare-realize ano man yung gender ng person mo. Humuhupa na yung situation lalo na ang ilan sa nasa relationship, nagkaroon ng hiwalayan. Or pareho kayong nagpapalamig muna ng person mo. Ina-analyze yung mga sitwasyon ninyo sa relationship, kung ano ba talaga yung problems. At saka, kung yung isang person nakafocus sa ngayon, isa sa inyo ang nagfo-focus naman sa future. Ano man ang naging resulta ng relasyon nyo, pareho kayong magkakaroon ng magandang kapalaran. The Lovers, Queen of Cups, at the Hangman. Itong cards naman na ito, kung positive na yung nangyayari sa karir mo, maganda rin yung magiging flow ng financial. Nakadalawang cards ka na para sa pagbalanse at saka dalawang cards din na gusto mo yung ginagawa mo. Karamihan ng cards mo ay very positive. Kung meron mang hindi magandang sitwasyon sa buhay mo at nagkakaroon ng pagbabago, yun ay dahil sa yun yung kailangan para mas maging maganda yung outcome na dapat mangyari sa buhay mo, sa career, sa negosyo, or financial. At saka pagdating sa mga decisions ay kailangan mong suriin ito. Kasi may kanya-kanya tayong panahon lalo na pagdating sa swerte. At saka single ka man or nasa relationship, kung nagkakaroon kayo ng problema or nagkahiwalay kayo ng person mo, may posibilidad na magkabalikan or magkaayos kayong muli. Pero sa mga single, kahit na bumalik man yung nakaraan mong nakarelasyon, ay ipagpapatuloy mo pa rin yung pagkilala sa ibang person. Kasi mas bibigyan mo ng importansya yung sarili mo. Hindi ka naman magkikimkim ng galit dito sa person, kundi mas gusto mong may magandang outcome yung buhay mo. Single ka man or nasa relationship, yung pag-apply mo ng self-love sa sarili ay merong magandang naging dulot sa iyo, ano man ang gender mo. Positive yung mga dumarating at saka yung aura mo ay napaka maliwanag. At saka tumatawid sa ibang tao yung pagiging natural at totoo mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay mas lalo mong pinagtitibay yung relasyon ng person mo kahit na may mga pagkakamali man siyang nagawa sa iyo. Pero may mga relasyon talaga na hindi nag-work. Dalawang cards na yun nagsasabi. Hindi ka naman basta agad bumitaw. Sinubukan mo pa rin naman na ipaglaban at maunawaan. Ito pa yung message ng person mo. Naiisip niya na sana mas trinato ka pa niya ng mabuti. Di ba nga merong babalik na person? Kasi mahal ka niya. At hinahanap ka rin niya. Maybe ang ilan sa inyo yung social media account mo, hindi mo tunay na pangalan yung nilalagay mo or nickname mo lang. O kaya naka-private yung account mo. Sinisikap ng person na ito na mag-heal na siya, na makalimutan ka. Marami siyang ginagawang paraan na para hindi ka maisip.
Ano man ang gender mo, mukhang magandang alaala yung naiwan mo sa dati mong nakarelasyon. Hindi siya makahanap ng tulad mo, kahit na magkaroon man siya ng bagong karelasyon. At saka base sa mga cards, kaya nag-let go or hindi naging maganda yung ending ng relasyon nyo ng person mo, isa kasi sa inyo ang hindi kontento. Maraming differences, mga maliit na bagay na pinupuna, kaya nagkahiwalay ang ilan sa inyo. The Wheel of Fortune in reverse, Ace of Cups in reverse, at Justice in reverse. Ang mga naunang cards mo, ang pinag-uusapan ay patungkol sa iyo. Mga positive na mas nagbibigay pag-asa at saka growth sa buhay mo. Pero pagdating na sa message ng person mo, yung pagtangi sa iyo, yung mga pagsisisi, yun yung ipinapakita. At ipinapaliwanag dito sa tatlong cards na baliktad na yung sitwasyon ngayon. Pero ano man yung nangyayaring sitwasyon sa iyo or sa person mo na delay, ay hindi naman to panghabang buhay. Kailangan ng patience. Diba sinabi na nga ng mga cards na may kanya-kanya tayong panahon. At saka mukhang nakatunog ka rin naman dito na ganito yung nangyayari sa kanya. Kaya pala hindi mo ini-entertain. Sa kalusugan, dalawang cards na yung nagsasabi na kailangan ng pahinga. At saka i-moderate yung mga kinakain o kaya iniinom. Kailangan din ng exercise sa loob ka man ng bahay mo or sa labas. Kasi ang ilan sa inyo, nai-stress yung katawan mo, kaya ang dami mong nararamdaman. Mas maigi na mag-exercise ka para makatulog ka ng mas maayos. Importante din na mabalanse yung lifestyle. At saka itong mga cards na ito ang nagbigay linaw sa mga single or nasa relationship. Yung mga bagay na hinahanap ng karelasyon mo sa isang relasyon ay hindi niya nahanap sa iba. Naka-3 cards na. Kasi base sa mga cards, wala siya masyadong obligasyon sa iyo kasi ikaw yung gumagawa lahat, nag-i-effort para sa kanya. Pero pagdating sa ibang tao, siya na yung nag-i-effort na hindi niya nakasanayan. Meron din naman nagawa yung person sa relationship nyo, pero mas nakaasa siya sa iyo. Sa mga decisions mo, sa mga gusto mo. At hindi rin niya gusto yung siya yung nagli-lead sa relasyon. Ito yung huling message ng person mo base sa reading na ito. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang message niya, kahit hindi mo nakita or hindi niya naparamdam sa iyo, nahirapan din siyang i-let go ka. Lalo na ngayon na natatauhan na siya. May mga na-experience siya ngayon na hindi na katulad dati. Maraming realization sa mga cards niya, lalo na ito, na mas minahal ka niya ng lubos. At ito na lang yung nakakaya niya magawa, yung maisip ka, yung biglaan kang maalala. Kaya kung may panahon na maalala mo siya, iniisip ka niya. Marami siyang kwento na gustong masabi sa iyo, yung mga nangyayari sa kanya, yung para i-update ka. At sobrang attracted siya sa iyo. Maybe ang ilan sa inyo meron ka ng connection sa person na ito. At saka di ba nga ang ilan sa inyo hindi naman natuloy na magkahiwalay kasi pinipili mo yung relasyon nyo na magpatuloy. Kasi ang mga Virgo, ang ilan sa inyo, kapag ka nagmahal ka, yung ibinubuhos mo na lahat habang kayo pa.
kukuha pa tayo ng isang bottom of the deck. Kung ikaw yung may atraso sa person mo, pahalagahan mo na siya para hindi ka magsisi na mahal mo pala talaga siya. Itong 8 of Swords ang nagsasabi na ang ilan sa inyo yung connection mo sa kapwa mo or relasyon ay nasa krisis. At saka sinabi na ng mga cards na merong clarity para makita mo to. Kailangan harapin mo yung sitwasyon at saka wag agad magdesisyon. At saka wag din matakot sa mga bagay na hindi naman nangyayari sa buhay mo. Kailangan mong magpatuloy. Harapin yung katotohanan para mas magkaroon ka ng tamang desisyon at saka clarity. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac na tumutukoy sa reading na ito. At saka mamaya patungkol naman sa letters na posibleng nandun yung pangalan ng person mo or letra ng pangalan niya. Ikaw na bahalang tumukoy. Pisces, Gemini, Sagittarius at Scorpio.